Welcome to another video. Sa video na ito, samahan nyo kami kumain sa Ximending Walking Street. Sa ating previous video, naglakad na tayo sa Ximending para mag-shopping at mag-window shopping. So ngayon, babalik muna tayo sa hotel, ita-drop off natin yung mga pinamili natin and then babalik tayo for dinner. On our way home, dinaanan muna namin yung 7-Eleven Sanrio. Madami kaming mga vloggers na nakikita na nagpupunta dito, so na-curious kami kung ano ba talaga itsura niya. Luckily, sobrang lapit lang niya sa hotel. It's just right around the corner from Hotel Papa Whale. First impression, napaka-cute ng store na to. Kaya naman pala madaming nagpupunta dito kasi every single bit of this store is very picturesque and Instagrammable. Lalo na kung super fan ka ni Hello Kitty at ng Sanrio friends. Oh my gosh, naaalala nyo ba yan? Aside from the Sanrio merch, when you look at it, 7-Eleven pa rin siya. So lahat ng pwede mabili sa 7-Eleven nandito siya. It just so happened that the theme is Sanrio. You can order food, you can eat, and you can enjoy the cute things na meron ang Hello Kitty and Sanrio. Hello, so it's currently 7:15 ng gabi. Maglalakad tayo ulit papunta no Ximending na walking street. Yung malapit sa Ximen Station, yung pinuntahan natin kanina. So babalik lang tayo ulit doon. Mag-dinner or mag-food trip. So yun na rin yung dinner namin. $100 ulit. May budget ulit tayo. Joke lang. So, panoorin nyo na lang yung mga food trip namin dito sa Ximending. Thank you nga pala sa lahat ng nanonood ng videos ng Traveling Lola. If you like our video, don't forget to subscribe to our channel to help our channel grow. You can also share our videos to your family and friends if they like food and travel videos, especially if they travel with senior citizens. Pagdating mo kaagad ng Ximending, ang sasalubong kaagad sa inyo ang super vibrant na nightlife nila dito. Grabe, ang daming mga shops, ang daming kainan, ang daming mga bar. Parang ang sarap talaga kumain at mag-food trip. Bago tayo mag-food trip, dumaan muna tayo ng Don Don Donki. May isang malaking Don Don Donki dito sa Ximending. Nung nagpunta tayo ng Hong Kong, medyo hindi kami nag-enjoy sa Don Don Donki. Sige nga, let's give it a second chance. Tingnan natin kung magugustuhan natin dito. Sa mga ibang vlogs na napapanood namin, madaming nagsha-shopping sa Don Don Donki for pasalubong. And totoo naman, nung nasa Hong Kong kami, sobrang dami din namang mga choices of snacks, candies, chocolates na pwede ka mabili dito. But for us kasi, medyo nag-haul na kami ng mga pasalubong sa Carrefour. Tingnan natin kung merong mga interesting na pwedeng bilhin dito sa Don Don Donki. Sa mga viewers natin na nakapunta na ng Don Don Donki, comment down below naman kung ano yung mga napamili nyo dito para makita din natin next time na pupunta tayo dito at mabili din natin. Yung naalala ko yung cat food. Pala. I need pasalubong for my cats. Super sikat talaga tong Don Don Donki because it offers a huge range of affordable Japanese products. You can pretty much find most things here, including food, cosmetics, electronics, household items, and more. Finally, pinuntahan na namin yung snacks area but unfortunately, wala kami nabili. Wala kami nagustuhan dun sa mga choices. Well, marami naman choices. It's just that medyo hindi gusto ng taste namin. But it's okay kasi mandami na rin naman tayo na pamili sa Carrefour and medyo puno na yung bag natin. So okay lang. Maybe next time Don Don Donki, baka next time may mahanap na kami.
We walked around again dito sa Ximending Walking Street. Napunta ulit tayo dito parang sa Circle Promenade nila near the Hot Star Chicken. At dito sa circle na to, sabi ko kanina may mga nagpo-perform. So eto na nga, may mga nagpe-prepare na to do like a performance, a dance exhibition. Ayan, madami tayong nakikitang ganyan. Parang sa New York Times Square, 'di ba? Madami ding nagpo-perform sa gitna. Nakakaaliw din talaga maglakad dito. So, kahit hindi ka kumakain or nagpo-food trip, panoorin mo lang yung mga performance. Nakakatuwa, di ba? But for us, nagugutom na kami. So, papunta muna kami dun sa first stop natin sa food trip, which is the number 1 Xiaolongbao dito sa Ximending. Number 1, ha? Tingnan natin. Nakakatuwa dito sa Taiwan. Lahat ata ng restaurants, kailangan may number 1 sa pangalan. So, eto na nga ang first stop natin sa Taiwan Top Notch Tender Meat Xiaolongbao. Grabe, ang haba ng pangalan nila. Pero, bumili lang kami dito for take-out kasi merong minimum requirement kapag gusto mong mag-dine-in sa kanila. So, okay lang. Madami naman tayo. Maglalakad tayo, kakain tayo. Yun naman ang agenda natin today. Yan, at after natin makuha ang ating Xiaolongbao, pumila naman tayo for milk tea. So, pumila tayo dito sa Xing Fu Tang na boba. Isa to sa mga pinakasikat na boba stores dito sa Ximending. Palagi namin napapanood to sa mga vlogs kasi number 1 daw dito yan sa Taiwan. At kita naman guys, grabe, sobrang haba ng pila. At di siya nagkakalayo dun sa Xing Fu Tang na Xiaolongbao na binilhan natin. Dito lang siya sa may Skechers Watch area na dinaanan din natin sa may Ximending Walking Street. You want ice? Yes. You want apple chicken? 120. Number 23. 21. Arang next stop natin, J&G Fried Chicken, the number 1 fried chicken dito sa Taiwan. O, diba? Sabi sa inyo guys, lahat ng number 1 susubukan natin eh. Dito na rin namin nararamdaman ang simula ng sama ng panahon. Guys, labas payong na, umuulan na, ano ba to? At palalagpasin ba natin ang pagtikim sa Taiwanese sausage? Sabi ni Chef RV, masarap daw ang Taiwanese sausage, kaya tikman natin. At ang next stop natin, guys, nakikilala nyo ba to? Number 1 din to, ang McDonald's. Biro lang. Pero syempre, magmamakdo talaga tayo. For us, we consider McDonald's as a culturally comfort food. And not to mention that every country has a specially curated flavor para sa McDonald's burgers nila. So let's try itong McDonald's dito sa Taiwan. At habang nandito kami sa Taiwan, nagsimula na ang ihip ng hangin at buhos ng ulan. Ay, paano ba tayo magpo-food trip nito kung umuulan? At yun na nga, nag-decide na lang kami na sa hotel na lang namin kakainin yung mga food trip namin dahil sobrang lakas na ng buhos ng ulan. Ay. So in summary, ito yung mga nabili namin. Nakabili kami ng Xiaolongbao and sausage. Ito yung lobster sandwich ng McDonald's. Yung J&G na fried chicken. Bumili din tayo ng milk tea doon sa Xing Fu Tang. Teka, pakita muna natin yung lobster sandwich, no? Sulit ba yung binayad natin sa McDonald's dito? Ayan. So, sisimulan namin ang pagkain namin dito. Sadly, medyo malamig na yung pagkain namin. And we'll let you know kung nag-enjoy ba kami dito sa ating food trip. So, first impression, the sausage is really, really good. And yun na yun. Malamig na kasi yung pagkain namin. So, hindi na namin nalasahan kung masarap ba yung mga pagkain. Ay, napaka-fail nitong food trip namin. Aside from malasa yung sausage, unfortunately, the Xiaolongbao isn't hot anymore, so hindi na siya masarap. Hindi na namin na-justify kung number 1 ba talaga siya sa Taiwan. Yung lobster sandwich ng McDonald's is
okay, pero for the price, medyo expensive siya. The chicken is also cold, so hindi din namin alam kung number 1 din ba to sa Taiwan. Unfortunately, fail ang food trip natin dito sa Taiwan, but it only means one thing, babalik ulit tayo dito sa Taiwan para mag-food trip ng maayos. Dito na muna natin tatapusin ang vlog natin. Sa next vlog natin, pauwi na tayo ng Manila. So if you like food and travel videos, make sure to subscribe to our channel. You can also hit the notification icon so you can get notified pag meron tayong bagong upload sa channel natin. Thank you for watching our video. Till our next video. Bye-bye!